Ito pong pag-aaralan natin ngayon, continuation po ito ng pinreach ko po ng Wednesday. So nung pinrepare ko po yung preaching, talagang nakabundle po siya Wednesday and Sunday. Kaya para po dun sa mga umatid ng Wednesday, hallelujah, talagang mararamdaman ninyo, may edify po tayo bawat isa. Sino po rito yung nandito ng Wednesday? Hallelujah. Kaya ako po siya ginawang part 2 para naman dun sa mga alam kong wala nung Wednesday. So mangyayari po, yung recap na gagawin ko, nandun na rin po sa loob ng preaching itself. So may recap po dun para sa mga hindi naka-attend nung Wednesday. Sabi nga, ganda, yung pinasimulan ni Pastor Nicky kanina, ganun po talaga yun. Huwag po tayo magsasawa kapag yung verse paulit-ulit. Ibig sabihin talagang pinapasiksik sa mga puso at isipan natin. Sabi kanina, yung verse, ganda-ganda talaga. I really love that verse, Romans chapter 5, verse 17 to 21. Isa po yan sa life verse ko eh. Na by one, yung kasalanan ng isa, pumasok yung kasalanan, yung kamatayan sa lahat. Pero ganda na revelation doon, pakinggan nyo po mabuti yun. Ha? Sa kamatayan din ng isa, pinatawad ang marami. May contrast po yun eh. Yung maraming po yun, kung ikaw po ay nananampalataya na sa Panginoong Jesus. Ngayon, last Wednesday, pinag-asapan po namin, sabi yun sa 2 Corinthians 5:17 eh, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ayun po yung pinag-usapan namin eh, na kung isa ka na raw pong bagong nilalang, dapat talaga, alam mo, ikaw, you yourself, alam mo na may nagbago sa'yo. Tama po ba? Meron po ba akong kasama dito na nasa Panginoong Hesukristo na? Amen, hallelujah. Sabi po sa 2 Corinthians 5:21, kung na kay Kristo ka, isa ka ng bagong nilalang. Maaaring hindi pa nagmamanifest sa physical mo or sa labas, but definitely may nagbabago dapat sa loob. Tama po ba? Mindset mo, ugali mo, whatever, nagbabago yan sa loob. At kapag napuno na yan, lalabas din po yan sa labas. So yan, yung pinag-usapan namin nung Wednesday. Yung recap po, nasa loob na. Ang title po natin is The Revelation That Changes Man, Part 2. So for those na hindi nakapanood ng Part 1, yan, upload po nila yan. Ngayon, ang verse po natin is taken from 2 Corinthians chapter 3, verse 18. At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, ito po yun, yung nangyari. Nasa Panginoong Hesukristo ka na, natanggal na raw yung takip sa ating isipan. Nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu. Ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Ito po talaga ang Christianity. Ito ang pagiging Kristiyano. Binabago po talaga tayo ng banal na Espiritu. May nagbabago talaga. Ang pinakabuod lang po ng pinag-aralan namin ng Wednesday, kung na kay Kristo ka, dapat may nagbabago sa'yo. Hindi pwedeng sinasabi mo na kay Jesus ka, pero alam mo, ikaw mismo, alam mo sa sarili mo, na wala pa nagbabago sa'yo. Imposible yun. It's very impossible na kay Kristo ka, pero walang pagbabago sa buhay mo. So kahit sabihin mo na ilang dekada ka ng Kristiyano, pero wala pa rin nagbabago sa buhay mo. Sabi ko ako, hindi po ako mahilig manghusga. Pero husgahan mo na lang yung sarili mo. Kung tagal mo ng Christian pero wala pang changes, kahit sa isip mo man lang, sa emosyon mo man lang, whatever, kahit hindi pa mag-manifest sa labas, alam mo yun sa sarili mo. Tama po ba? Meron po ba akong kasama dito na may nagbabago na sa kanya? Hallelujah. Magbabago yan. Kasi binabago tayo ng banal na Espiritu. Whether you like it or not. Kasi na kay Jesus ka, talaga naman, magbabago ka. Magsisimula yan sa loob, from the inside out. Hindi pwedeng sa labas muna. Kaya ngayong iba na pinipilit lang magpaka-banal-banal sa labas, ay kasi Christian na ako, ganito na ako, dapat finesse na ako, dapat ganito na ako. Ano nangyari? Wala naman. Pag sa labas nagsimula, pero pag sa loob nagsimula yan, wala nang kailangan pumilit sa'yo, kusayang lalabas. Ang unang-unang binabago sa atin ng Diyos, pag-iisip natin, then puso. Hallelujah. Ngayon, yung pinag-usapan namin ng Wednesday,
sabi po doon, para magkaroon daw po tayo ng totoong pagbabago sa buhay, it requires to have a genuine revelation about Christ Jesus. Para talaga may totoong magbago sa buhay mo. Kasi kung pupunta ka sa church dahil, sabi nga, kailangan kasi para maligtas. Okay, given na yun. Tinanggap mo na si Jesus para maligtas. But without revelation, it will never affect your life. Magiging walang pinagkaiba yun. Magiging religyoso ka lang. Kita mo every January, nagpapanata sila sa Quiapo. Ngayon, yan sa San Mateo. Pag kinausap mo yung mga taong yun, talaga mamamangha ka rin. May mga nagdedeboto talaga sila. Pumunta ka sa Quiapo every Friday, talaga nagdedeboto sila. Talagang panata yun. Pero without revelation, walang nagiging epekto sa mga buhay nila. Oh, hallelujah. Ginawa ko nga example, si Zacchaeus. Zacchaeus is a chief tax collector. Ang tax collector, sabi ko nga nung panahon nila Jesucristo, ang tax collector, isa to sa pinakamasamang tao. Kasi ang tax collector, malaya siya na magdagdag bawas sa mga buwis. Kaya paano pag chief tax collector ka pa? Kaya ang sama ng tingin ng mga tao doon. But this Zacchaeus, si Zacchaeus, sabi niya, gusto niyang talagang makilala kung sino si Jesus. Nagkaroon siya ng totoong desire to know Christ. So as a Christian, dapat meron ka talagang desire sa puso mo na hindi lang basta maging membro ng church, na hindi lang basta maging born again, dapat talaga meron kang pagnanasa sa iyong puso na talagang makilala kung sino si Jesus. Dahil napakarami. Walang kailangan mag-push sa'yo. Sa totoo lang. Pagpasok ni Jesus Christ sa bahay ni Zacchaeus, dahil nakita niya yung grasya at habag, pinili siya ni Jesus, pinuntahan siya sa bahay kahit siya'y makasalanan. Dahil nagnanasa siya. Pagdating sa bahay niya, sabi niya kay Jesus, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. Walang nag-push sa kanya wholeheartedly. Dahil sabi, the goodness of the Lord will bring people into repentance. Kapag naranasan mo ang kabutihan ng Diyos, talaga naman, ikaw mismo kusa kang kikilos. Without compulsion, sabi sa Corinthians. Now, in any situation, sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin, kailangan may revelation ka sa Panginoong Jesus at kung paano ito nakarelate sa buhay mo. Dahil napakadaling hindi na magsimba, napakadaling manghina ang pananampalataya kapag wala kang revelation about Jesus. Pero kung may revelation ka about Jesus, ito sabihin ko sa inyo, lahat ng pangangailangan mo, alam mo sa Panginoong Jesus mo matatagpuan. Sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 3, Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings. Church, through Jesus Christ lahat ng pagpapalang spiritual binigay na sa'yo. Kaya kailangan, ito sinasabi ko, may revelation ka sa paanong parte ng buhay mo nakakaapekto ang Panginoong Jesus. If you need financial, kung kailangan mo ng provision, meron bang revelation about Jesus dyan? Meron. About healing, you need healing. Sabi ng Panginoong Jesus, sabi sa Isaiah chapter 53 verse 5, by His stripes we are healed. You should have that kind of revelation. If you need righteousness, doon sa verse na binasa natin kanina, that's your righteousness, the gift of righteousness, of forgiveness, of acceptance. Kasi kung wala kang ganyan sa isip mo, isang problema lang na akala mo walang solusyon ng Panginoong Jesus, ang bilis nating kaya manghina. Tama po ba? Yung parang, hindi, ilang beses ko na narinig sa church to, ayusin ko muna yung buhay ko, ayusin ko muna yung problema ko. Pag okay na, maglilingkod na ako sa Panginoon. Si Zacchaeus, sabi dun sa verse dun, sa dulo ng verse, hindi ko na nabasa ng Wednesday, sabi ang Panginoong Jesucristo ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala, mga naliligaw, mga nahihirapan. There's an open invitation always. Sabi ng Panginoong Jesus, come to me, all you who are weary and heavily burdened, and I will give you rest.
Our resting place should be in the presence of our Lord. Isang linggo ka nang bugbog sa mundo. Isang linggo ka nang hinaharap, binabakbak mo yung problema mo na sarili mo. Pagdating pa ng isang araw lang, magpahinga ka naman, anak. Pahinga ka naman sa presensya ng Panginoon. Yung praise and worship kanina, hanggang extended praise and worship, hindi mo mahanap kahit saan yun. At baka hindi na maulit yun sa mga susunod. Hindi natin alam. Nung pinractice ba namin yun, binax namin yun, pinag-usapan ba namin na Pastor Nick, ganito po, magandang part, papasok po kayo, tapos papasayawin. Walang ganon. It's the Holy Spirit. Doon mo malalaman na buhay ang Diyos. Alam niya yung pangangailangan natin. Ginigising ng Diyos yung pangangailangan spiritual natin. Yung ganong activity na ganon, kala nyo sayawan lang yon. It's a spiritual activity. Pinapagana yung mga spirito natin para malayang makapasok na ang salita ng Diyos. Handa na. Oh, hallelujah. Kaya wag natin tipirin. Tama ang sabi ni Pastor Nicky. Pagdating sa mundo, kaya nating sumayaw ng kung ano-ano. Lalo dapat kay Lord sa kumanta. Likas sa ating mga Pilipinong talagang mahilig kumanta, mag-video kit, sumayaw, mag-party. It's okay, it's given. Pero siguraduhin mo na kay Lord, mas lalo. Hallelujah. Dapat alam mo na lahat ng needs mo sa mundo ay makakamtan mo hanggat may revelation ka kay Jesus tungkol sa bagay na iyong kailangan. Ayun po yung sinabi ko kanina. In return, kung alam mo na lahat ng pangangailangan mo, matatagpuan mo kay Jesus, anong in return? You will love God. Tama, mali? You will fall in love with God. And you will obey His commands. You will live a life that wants to please Him. Hindi dahil sa pinoprovide niya lahat ng needs mo, kundi dahil totoong nai-in-love ka na sa Kanya. Amen po ba? You will fall in love with God, not because He is providing for you. You are really falling in love with God. Nagkakaroon ka na ng banal na takot, holy fear. At hindi mo nagugustuhin mawala pa siya sa buhay mo. Ayan yung ginagawa ni Lord eh. Alam mo, grabe talaga kung meron talagang truly, madly, deeply in love sa'yo. Ang Diyos yun. To the point na binigay niya ang Panginoong Hesukristo, to the point na kaya niyang ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Ma-realize mo lang talaga kung gaano ka kamahal ng Diyos. And in return, sabi ko nga, kaya kailangan buhay na buhay sa yung revelation na yon. In return, you will fall in love with God. You will want to know more. You will want to worship Him more. Isang oras tayo nag-praise and worship kanina. Sa isang oras na yun, kung nainip ka, ewan ko sa'yo. Pero pag talagang naindab ka kay Lord, kahit 2 hours pa yan, kahit only pa yan, hanggat kaya pa natin. Amen? Kasi you love God. That's the presence eh. Thank you, Lord. Ngayon, kabaliktaran naman, kapag wala kang revelation about Jesus, kabaliktaran yun. Kapag hindi ka nakakuha ng kapahayagan, revelation about Jesus, kung sino siya, kung anong kaya niyang gawin sa buhay mo, sabi dyan, you will live a life na parang ikaw lang ang may control ng lahat ng bagay sa buhay mo. Parang ang Diyos ay naging parte lang ng buhay mo. Parang yung God is, alam mo yun, naging part lang. Kasi pag part lang, pwedeng gawin, pwedeng hindi. My life, my rules. Hallelujah. Church, ito yung pinag-usapan namin ng Wednesday din. Hinahalo ko lang po. Ang panghihina o panlalamig ay hindi lang kawalan ng pananampalataya. Huy, pakinggan mo mabuti ito. Kundi, ito rin ay panlalabo ng vision or revelation. Vision sa revelation. The moment you receive the revelation, ito, tingnan mo mabuti ha. Nung oras na nakuha mo yung revelation, you're so excited. Tama po ba? You're so excited. Ang sarap talagang you love God. Revelation sa Matthew 6:33. Ano po revelation natin doon? Kapag inuno natin si Lord, lahat na pangangailangan natin, idaragdag ng God, ibibigay. Amen po ba? Marami sa atin na na-motivate doon. Marami sa atin ng talagang, Lord, alam ko kahit ang hirap, Panginoon, uunahin kita. Kasi ibibigay mo, alam ko, Panginoon, tapat ka, ibibigay mo yung pangangailangan ko. Tama po ba? But the moment
The moment your vision to that revelation naging blurry. Ano nagpapalabo? Ano nagpapalabo? Worries of life and riches of this world. Kapag medyo lumabo na ang vision mo doon, doon na po tayo nanghihina. Kaya nga sabi sa Habakuk, kita mo to alam ni Lord pero alam mo si God kasi mahal na mahal tayo. Kilala niya tayo Alam niya mahihina tayo Kaya nga sabi niya kay Habakuk, kita mo sa chapter 2, verse 2 to 3. Ito ang sagot ng Panginoon kay Habakuk. Isulat ng malinaw sa sulatang bato ang pahayag na ito para madaling basahin. Kita mo to, ultimo si Lord, ini-encourage tayong magsulat. Sulat mo kahit saan. Basta maalala mo, sulat mo sa pader. Sulat natin sa pader sa church. Nakaka-bless, diba? Kung mapasok ka dito, makikita mo yung... Isulat mo. Hindi dahil sa makakalimutin ng Diyos. Ito'y dahil makakalimutin sino? Tayo. Ang sabi ni Lord, isulat mo para madaling basahin. Kita mo, verse 3. Isulat mo muna. Isulat mo muna ito dahil hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Ngunit hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito. Habang inahantay mo mangyari ito, sulat mo muna para hindi ka ma-lost sight. Para hindi man labo yung vision mo doon, may pinangahawakan ka, mangyayari ito. Hindi man ngayon, mangyayari ito. Yung mga Israelita nga, tinatatak nila sa forehead nila yan, sa kamay nila, yung mga Torah, yung mga salta ng God, para hindi nila makalimutan. Sulat mo muna, whatever it is na pinangahawakan mo sa Diyos, lagi mo lagay kung saan, sa wallpaper ng phone mo, sa alarm mo, whatever, sa desktop mo, sa wallpaper, whatever. Paalala mo lagi sa sarili mo na may pinangahawakan ka kay God. Sa ganung paraan kasi naiiwasan natin manghina at manlamig. Kasi tapat naman si Lord Tiyak na mangyayari ito. Kahit magtagal ng kaunti. Nakita mo, magtatagal, yes. Pero gano'ng karami daw yung tagal? Kaunti. Hintayin mo lang dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. Hallelujah. Yung takdang panahon nga ng Aldab nangyari. Amayin ninyo, inantay natin lahat yun. Dumating yung takdang panahon. Ang God din, sinasabi may takdang panahon, anak. Tanggapin mo lang muna yung revelation ngayon. Tanggapin mo lang muna yung pinanghahawakan mo ngayon. Hindi man ngayon darating yan. Darating yan! Tapat ang Diyos. Mahirap kasi, mga kapatid, gusto ni Lord, alam natin, nabanggit din kanina Pastor Nikki, na may people are destroyed for lack of knowledge. Akala mo, pinabayaan ka ng God. Akala mo, walang pangako ang Lord sa iyo tungkol sa bagay na yun. Akala mo, kaya maraming namamatay sa maling akala. Because wrong believing leads to wrong doing. Pag mali ang paniniwala mo, mali rin ang ikikilos mo. Alam mo ba yun? Kung anong pagkakakilala mo sa Diyos, ay yun ang ikikilos mo. Oh, hallelujah. Because right believing that comes from revelation produces right doing. Kapag alam mo, tama yung pinatampalatayaan mo, tama yung pinaniniwalaan mo, tama rin ang ikikilos mo. Ilalaban mo yung buhay mo kasi tama yung pinapanampalatayaan mo. Pero pag mali ang pagkakakilala mo kay God, kita mo yung mga tuwing mahal na araw, marami pa rin nagpapapako sa krus, marami pa rin sinasaktan yung sarili. Pag kinausap mo sila, maganda naman yung ano nila Ito po kasi devoted panata namin. Tama, mali. Tama. Ginagawa nila, sa tingin nila tama. Pero sa tingin natin, tama o mali? Mali. Para mo sinabi na, Jesus, kulang pa. Parang ganun. Ito, remang-rema talaga sa akin to Yung dyan sa right believing, mali kasi. Nung habang pinipreach ni Pastor Nikki, yun talagang nangusap sa akin si Lord dun Yung binigyan ng 5, 2, at 1,000.
Grabe, anong ginawa nung nakatanggap ng 5,000 salaping ginto? Kumilos agad. Ipinangalakal. Yung nakatanggap naman ng 2,000 ginto, ganun din naman ang tumanggap 2 salaping ginto. Kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ano naman ginawa ng 1,000 ginto? Humukay sa lupa, itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Alam mo, grabing revelation ng God dyan. Kapag marami ang pagkakakilala mo kay Lord, kapag kilala mo siya, talaga namang kikilusan mo agad yung mga revelation na binibigay niya sa'yo. Gagawin mo agad. Kasi kilala. Ito sabi, binigyan sila ayon sa kanilang kakayanan. Mind you, hindi po random. Ito para kay Bricks, nabunot ko magkano? 1,000 kay Bricks. Ito para kay Arwin, 5,000 kay Arwin. Hindi po random yung binigay. Sabi, binigay yon ayon sa kanilang kakayanan. Meaning to say, ang Diyos alam ang kakayanan mo. Alam niya. Alam niya na kilala mo siya. Sa tingin mo ba, pagkakaloob ng Diyos ang mga malahalaga, malalaking bagay sa mga hindi naman talaga kakilala sa Kanya? But yet, binigyan pa rin yung 1,000. O ngayon, nung pinagsulit sila, yung 5,000, naging 10,000. Yung 2,000, naging 4,000. Doon sa 1,000, ilan nangyari? O, lumapit naman ang tumanggap na 1,000 salaping ginto at sinabi, kita mo to alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim. At inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heluto mo po inyong salapi. Mali ang pagkakakilala niya doon sa master. Mali ang pagkakakilala niya sa Diyos. Dahil kung mali ang pagkakakilala mo kay Diyos, kung mali ang pagkakakilala mo sa Diyos, mali rin ang ikikilos mo. Kaya siya tinawag ng master na tamad at masamang alipin. Bakit masama? Di mo ako kilala, pinagbintangan mo pa ako magnanakaw. Pinagbintangan mo pa ako na Ang sabi master, alam mo pala na mahigpit ako, alam mo pala na sana. Ito nakaka-bless dito mga kapatid. The more na revelation na alam mo, the more na pagkakakilala mo sa Diyos. Sabi doon, kuhanin ninyo yung 1,000. Kanino binigay? Doon ba sa may 4,000? Hindi, doon binigay sa may 10,000. Lord, sana maging fair ka man lang. Doon mo na binigay sa may 4 para may 5 na siya, may 10. Hindi ganun si God Sabi niya, kung sino raw mayroon ay magkakaroon pa. At kung sino man daw ang wala, yung kakaunting nasa kanya, kukuhanin pa at ibibigay doon sa mas marami. And that's what's happening sa church. Kaya nga sabi lagi, hindi ba kayo nagtataka? Iisang praise and worship, iisang preaching, 3 pastor ng mga pogi. Hindi, totoo. Pero yung iba lumalakas, nagpapatuloy. Oh, hallelujah. So it's not about kung sino nakikita niyo dito sa harap. It's about doon sa pagkakakilala natin sa Diyos. The more you know God, the more revelation you will have, and the more God will bless you. Hallelujah. Ito yung recap namin nung Wednesday. So, pwedeng marami ka ng alam, pero walang significant changes sa buhay mo until ma-reveal sa'yo ang Panginoong Jesus. Makikita mo ang totoong pagbabago sa buhay mo. Example ko si Pablo Si Pablo, Pariseo to Tama po ba? Matalino. Maraming alam. Pero walang significant na pagbabago sa buhay. Not until nung binulag siya ng Panginoon sa road to Damascus. Nung nahayag sa kanya ang Panginoong Jesus, nagbago 180 degrees yung buhay niya. Kaya kung gusto mo magbago ang buhay mo, kailangan talaga, huwag ka lang magsisimba. Huwag ka lang magpapaka-feeling religious. Bawat punta mo sa church na to, dapat meron kang desire sa puso mo. Lord, I want to know more of you. God, I want to receive more promises from you.
Lord, I want to see you deeper and deeper. I want to fall in love with you more. Amen to ba? Dapat may ganun tayong sa puso natin para hindi mawala yung excitement, hindi mawala yung gana. That is why we need discipleship. Sabi nga, ang gagawin sa discipleship, tuturuan natin sila about Jesus. We will spread Jesus. Ginawa nga example dyan yung The Forge. Sino ba nakapanood ng The Forge sa inyo dito? May The Forge be with you. Hallelujah. Nakita mo yun? Makagawa ka ng impact sa buhay ng ibang tao kapag binabahagi mo si Kristo sa iba. Pero pag ang The Forge ninyo, ang pinag-uusapan lang ninyo, buhay ng ibang tao. Wala pong impact sa ibang tao yon. Kakaroon ka pa ng maraming mga kaaway. Pero pag ginag-uusapan ninyo, whenever you gather, whenever you nag-uusap-usap kayo, pag-usapan yung Panginoong Jesus, kung anong ginawa ng Lord sa buhay mo, kung anong kaya niyang gawin, hallelujah, surely, mag-iiwan po yan ng marka sa puso ng mga tao. In return, the Holy Spirit, ito na, dito na po ako magsisimula. Okay lang ba? Magsisimula pa lang akong preaching. The Holy Spirit will teach the person how to walk right with God. Ito na po yung totoong pagbabago. Remember yung verse natin kanina? Sino raw po magbabago sa atin? The Holy Spirit. Pero hindi pwedeng diretso sa Holy Spirit eh. Walang ganun eh. Tama po ba? Always through Christ. The revelation about Christ, now the Spirit will move sa buhay mo. Significant changes will become obvious pag may Holy Spirit ka na. Now, ito po yung pag-uusapan natin. 2 puntos lang po ito. Ay, 3 pala. Pero mabilis lang. Kilala nyo naman ako eh. Maza. Kung ano ang puno, ay siya rin ang bunga. Amen po ba? Sino po ang puno? Sino ang puno? Si Jesus ang puno. Naniniwala po ba tayo na si Jesus yung puno? So kung ano ang puno, so pag puno si Jesus, anong bunga ng punong Jesus? Jesus din. Tama po ba? Pwede po ba mamunga ng kay Mito ang puno ng mangga? Sabi sa John 11:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, sanga ka. Okay. Ba't nakakatawa ba yun? Sabi, nako, binabasa lang natin yung verse, ha? Binabasa lang natin yung verse. Sino raw yung puno? Si Jesus. Sino raw yung sanga? Tayo. Mind you guys, it's just 1 letter away. It's just 1 letter away. So mamili ka na lang kung S ka o T. Okay na ako sa S, Lord. Ito, hindi seryoso to ha. Ito po, medyo parang joke. Dahil kung hindi ka sanga, tanga ka. Sorry for the word. Sino bang gusto maging sanga? Hallelujah. Okay. Ang taong nananatili sa akin at ako rin naman sa kanya ay mamumunga ng marami. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Tayong mga sanga ay mamumunga raw ng marami. Alam mo, okay yung idea, okay yung theology na ang bunga ay tao. Okay yun, wala pong problema doon. Kasi sa theology rin naman po yun. Pero sa context po kasi ng puno at bunga, kung titingnan po natin dyan, ako ang puno at kayo ang bunga. So, ito sa tingin natin yung bunga na ina-expect ng Panginoon sa atin. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Tingnan natin kung anong bunga. Sabi sa Matthew 7:15-20, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maaamong tupa. Pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa.
Tingnan mo to. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng ubas o igos. Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga. At ang masamang puno ay namumunga ng masama. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama. At ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala nyo ang mga huwad na propeta sa kanilang mga gawa. The fruit na inaasahan sa atin ng God, Jesus, lalabas, gawa. They will know them by their fruit. Amen to ba? So pikit tayo ng mga 3 seconds. Evaluate yourself. Anong klaseng bunga ang lumalabas sa'yo? Sanga ka ni Jesus eh. Si Jesus yung puno eh. Anong klaseng bunga ang lumalabas sa'yo? Now, sabi sa Galatians 5:22, ang bunga ng Espiritu ay nahahayag sa buhay mo. Amen to ba? Ang Galatians 5:22, kaya nga sinabi diyan, ang bunga, kita mo ha, ngunit ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa English, sabi diyan, the fruit of the Spirit is yung 9. Lagi namin share sa inyo to. Isang fruit, 9 qualities. Alam mo, yung bunga na yan, ay yan ang perfect quality na meron ng ating Panginoong Hesukristo. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ang sabi diyan, ngunit ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Church, simple lang po yung pinakagusto kong makuha natin sa pinag-aaralan natin ngayon. You are in Christ. Show the world na naka kay Kristo ka. It always starts within. Kung di man agad-agad, huwag mo namang i-judge yung katabi mo. Tama po ba? Kung hindi mo pa nakikita sa kanya, at least man lang alam niya sa sarili niya na binabago na siya ni Lord. Ayun ang importante. At pag nag-mature yan, lalabas yan. So ang intindihin natin, sarili natin. Tama po ba? Dahil palaging ituturo, ng banal na Espiritu na manatili tayo kay Jesus. Dito na po tayo magtatapos. The Holy Spirit will always lead you na bumalik kay Jesus, to stay with Jesus. Do you believe that the Holy Spirit loves us? Mahal tayo ng banal na Espiritu. Hindi pwedeng Holy Spirit lang eh. Alam niyo ba yan? Kasi hierarchy yan eh. The Father gave Jesus and nireceive natin si Jesus by then na-activate ang Holy Spirit. Sabi sa 1 John 2:27, kung tungkol naman sa inyo, ang banal na Espiritu na tinanggap ninyo kay Kristo ay nananatili sa inyo. Mga kapatid, sino ba talaga dito ay na kay Jesus? Meron ka raw Holy Spirit na tinanggap. Yung tinanggap mo raw na banal na Espiritu ay mananatili sa'yo. Kaya hindi na kailangang turuan pa kayo ng iba. Sapagkat ang banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. Ako po, I really love that verse. Ito, pakinggan nyo ha. Sa tagal ko ng Christian, yung verse na yan, ginagawa ko po yung ng buhay ko, guide. Kasi sabi diyan, the Holy Spirit will teach you all things. Kung paano maging mabuting tao, kung paano maging mabuting empleyado, kung paano maging mabuting estudyante, kung paano maging mabuting mamamayan ng Pilipinas, kung paano maging mabuting miyembro ng church, kung paano maging mabuting ama. The Holy Spirit will teach you all things.
Grabe ka naman, pastor. Inasa mo na lahat sa Holy Spirit. I'm just acknowledging God. Dahil sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. I'm just allowing God. I'm just allowing Him to direct my life. Perfect mo naman, pastor. Hindi po ako perfect. Sumasablay din ako. Ang dami ko ring mga lapses, shortcomings. But I'll make it a point na babalik ako dahil mananatili ako sa Panginoong Jesus. Dahil di ko na nakikita yung sarili ko, hindi ko nakakayanin without Jesus, without the guidance of the Holy Spirit in my life. No. Why? Kasi pag tayo nag-isip, lamang yung flesh eh. Pag tayo dumiskarte, lamang yung flesh. Lamang yung gusto natin. Tama ba? Pero pag ina-acknowledge mo ang God, nagkakaroon tayo ng leading, ano sinasabi? May conviction. Kaya yun, pag ikaw hindi ka nag-acknowledge sa Diyos, nagsisimba ka lang, pero sarili mong kagustuhan lang yung ginagawa mo, ewan ko sa'yo kung na kay Kristo ka talaga. Why? Hindi po supernatural thing sa isang Kristiyano ang namumuhay sa banal na Espiritu. Normal po yun dapat sa isang Kristiyano. Uy, anong Christian ka na? Namumuhay ka na ba sa Spirit? Hindi pa, bago pa lang ako eh. Hindi po ganun yun. Hindi lamang kapag namumuhay, hindi po ganun yun. Kapag na kay Jesus ka, automatic may Holy Spirit ka. Hindi mo lang ginagamit. Kasi sanga ka. O, sanga yun ha. Di ba? Sanga tayo lahat. Hallelujah. Ayan ang kaibahan ng totoong na kay Kristo sa religious na tao lang. That's our difference. Tama? Sumasablay tayo, umiinit din ulo natin, nagkakasala rin tayo paminsan-minsan. Ang difference natin, meron tayong conviction, mabalik tayo kay Lord, tumatakbo tayo kay God. We're always asking, hanggang maperpekto. From glory to glory. Pero kung ikaw, 10 years ka ng Christian, ang pagbabago sa'yo is 1% pa din, okay lang, at least may 1%. Pero sabi ko sa'yo, hayaan mo na pagbabago ka sa Diyos. Bakit ka ba matatakot na baguhin ng Lord? Eh yung pagbabago ng Diyos na ginagawa sa atin, alam ng Diyos ang plano niya para sa atin. Kung siya may plano, edi magtiwala tayo sa plano niya. Ay nako, kaya ang tagal-tagal lumabas ng glory ng Lord sa buhay natin eh. Gusto natin yung Jeremiah 29:11. Ayaw naman natin magpabago sa Kanya. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Tapos na po ako. May natutunan po tayo ngayong umaga. Conclusion. Ang conclusion ko po is question. Why is the Christian life hard? Bakit ang hirap maging Kristiyano, mabuhay isang Kristiyano? Una, kasi napakahirap talaga i-deny ang sarili natin. Number 1. Mahirap talaga. Kaya ang hirap maging Christian eh. Isipin mo, pag Christian ka, kailangan si Lord ang nauna. Talagang, sabi ko nga, dapat talaga nag-aaral ka ng kinikilala mo si Lord. Eh, pag yung sarili natin ang naharap, mahirap talaga eh. Tama? Ano pa? Kahit tinanggap na natin si Jesus at nasa atin ang banal na Espiritu, yung katawan pa rin natin na nanatili pa rin dito sa fallen state. Ito ang katotohanan nito. Yung sinful nature natin nandito pa rin. Kaya talagang may laban. Yung sabi ni Pablo, di ba? Gusto niyang gawin yung mabuti na gusto niyang gawin pero nagagawa niya, hindi mabuting ayaw niyang gawin. There's a war waging inside, sabi ni Pablo. Kaya kailangan natin, ito, last na to. Kaya kailangan talaga na araw-araw pinipili natin manatili sa ating isip ang mga revelations na tanggap natin tungkol kay Jesus. Church, hindi to passive thing. Hindi po araw-araw na hindi mo iisipin kung saan papasok sa'yo, hindi po ganun. Maniwala ka, hindi ganun yun. Yung, Monday, Tuesday,
Hindi, Christian ako, bigla na lang may papasok na revelation sa akin, ipapaalala na lang sa akin talaga yung mga faith ko. Hindi po ganun yan. Pinipili yan. Pinipili yan. Everyday, piliin mo. Everyday, piliin mo ang God. Pag umaga pa lang, pagising mo pa lang, oo, malilate ka na, whatever, you're so busy sa umaga, piliin mo muna si Lord. Always choose God first. Pray first. Sabi yung Holy Spirit, ipapaalala sa'yo lahat ng mga sinabi ni Jesus eh. Pero piliin mo muna. Why? Malakas yung flesh natin, whether we like it or not. Huwag kayong mag-alala. Pagdating ni Jesus or kamatayan natin, magkakaroon tayong glorified body. Wala nang laban yung flesh noon. Perfect na yon. Pero ngayon, habang nasa lupa pa tayo, walang malakas-malakas dito. Pag yung flesh ang nauna, wala. Kayang-kaya nating iwanan lahat kapag nauna ang flesh. Unahin natin, piliin natin ang God. Ako, umuwi ako sa bahay, galing sa Cavite kahapon. Nakarating ako sa bahay, 2:30 na. Si DJ may sakit. Pagdating sa bahay, dami ko pang ginawa. Pakain ako ng mga aso. Mga aso ko, harap at likod eh. Pagdating ko, talagang messy-messy. Siyempre, di mo naman maano. Kasi wala. Katulog ako siguro mga 3:30 na. Pero sabi ko, wala. Alarm ako, in-adjust ko lang alarm ko, imbis na 6:30, 7. Kasi alam ko, hindi makapagsimba si DJ kasi taas ng lagnat eh. Kaya in-adjust ko, 7. Alam mo, gising ako 6:30. Ganun pa rin, same pa rin. Same na same. Nang gising ko ng ano, sabi ko, kamot na lang ako eh. Pinatay ko na lang yun, bangon na ako. Nasa iyo naman yun eh. Pipiliin mo lang yun. Pipiliin mo lang. Oo, marami tayong mga pwede nating unahin sa mundo, pero piliin muna natin. Hallelujah. Piliin natin si Lord araw-araw. Araw-araw. Unti-unti yan, magugulat ka hanggang masasanay na yung sistema ng buhay mo. Pag Wednesday, automatic na yun. Linggo, automatic na yun. Subukan yung piliin magdasal araw-araw. Subukan yung gawing piliing magdasal araw-araw. Hindi ko pa sinasabi hindi kayo nagdadasal para lang dun sa mga feeling, sa mga mga di pa nagdadasal araw-araw dyan. Subukan po mo natin. Yung unang pagkagising ng mata mo, imbis na yung cellphone na agad ang hawakan mo, yung makonvict ka muna, pray muna ako, pray. Lord, piliin muna natin si Lord. Bago natin mag-start ng trabaho natin, lumabas, piliin muna natin, Lord, thank you God. Whatever it is that we will do, piliin muna natin ang Diyos. Gusto ng God yun. Whenever, sabi nga nagkakaroon ka ng desire to know God, to know Jesus, si Jesus mismo pupuntahan ka. Hindi po mahirap mahanap ang Diyos. Hindi siya parang politiko na madaling lapitan, mahirap hanapin. Ang God, hindi po. Sabi niya, doon sa talaga naghahanap sa Kanya, matatagpuan niyo ang Diyos. Hallelujah. So I hope and I pray na after this, magkaroon tayo ng grabe na ginagawa ni Lord ngayon. Yung pagbuhos niya ng presensya kanina, ang gandang pasimula sa atin nun. Hanapin niyo yun. Ma-excite kayo doon, ma-addict kayo doon. Nakaka-addict yun, yung ganon. Para Wednesday, gusto ko ulit mag-worship kay Lord ng ganon, whatever. Sunday ulit, Lord. Why? Hindi mo alam kung baka ito na yung last na praise and worship mo. Si AJ nga, nag-last words na kanina eh. Nag-last words na sa music eh. What's your last word, Jay? Di natin alam, mga kapatid. Huwag tayo masyado mayabang sa bukas. Di natin hawak ang bukas. Whatever we have today, let's enjoy today. Let's thank God for the day. Let's worship God forever. Hallelujah. Let's pray. Father God in heaven, Lord, thank you God. Panginoon, maraming salamat sa muling pagpapaalala sa amin na ikaw lang ang nananatiling constant dito sa mundo. Your presence is guaranteed for those who are really seeking you
diligently, Panginoon. Marami pong salamat dahil hindi niyo po pinagkakait sa amin ang iyong presensya. Hindi niyo pinagkakait sa amin, Lord, yung mga revelation na nagmumula sa iyo. Marami pong salamat. I pray for my brothers and sisters right now, O Lord. Sa amin po napakinggan ngayon. Sana, Panginoon, tumimo po sa aming puso. Magkaroon kami ng divine na pagnanasa, O Lord. Araw-araw na piliin ka. Araw-araw na unahin ka. Hanapin ka, O Diyos. Hanggang bawat isa po sa amin ay unti-unting mabago into your glory. To be transformed into the image of you, O Lord Jesus. Thank you, God. And I believe, O Lord, by then, yung plano mo na napakaganda, mahahayag sa bawat isa. Marami pong salamat, O Diyos. We love you so much. And we bring back to you all the praises and honor and glory. In Jesus' name, and everyone say, Amen. To God be the glory po.